Isipin mo muna ang eksenang ito. May isang napakalaking lalaki, sobrang maskulado, kumbaga parang si Incredible Hulk. Pero yung malaking lalaking ito ay takot na takot sa'yo, tapos biglang may papasok na isang berdeng daga. Isang berdeng daga, parang sa cartoon. Oo, cartoonish talaga. Susubukan mong paluin ng sagwan ng bangka yung daga, pero sobrang kunat, hindi tinatablan. Tapos makakarinig ka ng boses mula sa langit, sumisigaw na itodo mo daw ang lakas mo. Papaluin mo ulit, tapos biglang magiging berdeng isda yung daga, tapos magiging pula bago tuluyang maging daga ulit at tatakbo palayo na parang naubusan ng baterya. Grabe, nakakahilo yung panaginip na iyon. 'Di ba? Sounds like isang napaka-weird na fever dream pagkatapos mong kumain ng marami bago matulog. Pero para sa taong pag-uusapan natin sa malalimang pagsisiyasat na ito, hindi lang ito basta panaginip. Totoo yan. Para sa kanya, isa itong literal na propesiya. Isang mensahe mula sa itaas, umuong tungkol sa mga computer hackers, religious warfare, at mga cyber attacks. At kaya iyan ang misyon natin ngayon, ang himayin ang mga kakaibang pahayag at doktrina mula sa kanyang mga social media posts at videos. Sakto. Kaya binabati kita na nakikinig ngayon at welcome sa isa na namang malalimang pagsisiyasat. Ang mga materyales na babalikan natin ngayon ay galing sa isang nagpapakilalang faith healer na nangangalang Narciso Olalo. Pero teka lang, bago tayo lumalim, gusto ko munang ilatag ng napakaklinos sa iyo na nakikinig. Oh, kailangan natin yung disclaimer dito. Oo, kasi pag-uusapan natin ang mga napakabigat na claims niya. May mga paratang siya laban sa mga pare, pastor at mga leader ng iba't ibang religiyon. Gusto kong maging malinaw na hindi natin sinusuportahan, pinapanigan o kinakatigan ang mga paratang ito. Wala tayong kinakampihan dito. Wala talaga, kumbaga impartial tayo. Ang layunin lang talaga natin ay i-report at intindihin kung ano mismo ang nakasulat at sinasabi sa mga orihinal na materyales ni Olalo para maintindihan natin yung takbo ng isip niya. Exactly. Ihanda mo na ang sarili mo sa isang nakakabigahaning paglalakbay. Magsisimula tayo sa libreng panggagamot, dadaan sa mga panaginip tungkol sa mga berdeng isda at siranggulong, at hahantong sa matatalim na puna sa ugali nating mga Pilipino. Handa ka na ba? Sige, simulan natin sa pagpapakilala niya. Paano ba niya nakikita ang sarili niya? Ayun! Sa kanyang website at sa kanyang bio, idineklara niya na siya raw ang #1 instrument na pinili ng Diyos. Hindi siya pangalawa, hindi siya isa sa marami, siya mismo ang #1. #1 talaga. Walang halong pag-aalinlangan. Wala. Ang trabaho daw niya ay magpagaling at magpalaganap ng katotohanan. Pero, hindi siya yung typical na faith healer na nakikita natin sa mga probinsya na may hawak na langis o nag-uusal ng lating orasyon. Meron daw siyang tinatawag na power of mind. Power of mind. Parang superhero ang datingan ha? Ano daw ang nagagawa ng power of mind na ito? Ito yung bahagi medyo nakaka-intimidate para sa mga tagasunod niya. Ang claim niya, kayang-kaya daw niyang makita ang mga kasalanan ng isang tao. At hindi lang simpleng kasalanan ngayon kahit daw yung mga taong matagal nang patay, kaya niyang makita lahat ng mga kasalanang ginawa nila noong nabubuhay pa sila. Teka lang. Kahit patay na? Oo, kahit patay na, yung espiritu nila. Grabe, para siyang isang spiritual x-ray machine. Isipin mo iyon, may isang taong kayang iskan ang buong pagkatao mo, pati ang mga kasalanan ng lolo mo. Paano mo naman itatago ang sarili mo sa ganyan, di ba? Nakakatakot din kung lalapit ka sa kanya. Nakakatakot talaga kasi nagkakaroon ng absolute authority yung tao. Pero may isang napakalaking kondisyon ang kanyang panggagamot. At ito yung pinakamahalagang aspeto ng misyon niya. Mahigpit daw na utos ng Diyos na bawal siyang maningil kahit isang sentimo. Walang bayad, as in libre? Absolutely free. Hindi siya pwedeng tumanggap ng pera. Ang kapalit lang o ang kondisyon para gumaling ka ay nakadepende sa pananampalataya mo kay Hesukristo at sa paniniwala mong si Olalo ay instrumento lamang. Ah,
Bale, ang taming currency na sa ilangan mo ay ang iyong buong paniniwala. Pero isipin mo, nakakabilib din yung anggulong iyon. Kasi sanay tayo sa mga humihingi ng donasyon o may mga palihim na bayad para sa mga dasal. Yung pagiging libre niya, sa tingin ko, ay nagdadagdag sa kredibilidad niya sa paningin ng mga tao. Oo, nagbibigay agad sa kanya ng moral high ground. Pero nagiging problema din ito. Kung hindi siya humihingi ng pondo o donasyon, paano nakakarating ang mensahe niya sa mas maraming tao? Wala siyang budget para sa marketing o magbayad para sa mga TV ads. O nga no, kung absolutely free ang lahat, paano niya pinapalaganap yung doktrina niya? Diyan pumapasok yung mga kakaiba niyang talinghaga. Dito nagsisimula yung kwento niya tungkol sa panaginip niya sa tabing dagat, na panaginipan niya daw na nangingisda siya. Naghagi siya ng pain malapit sa pampang, pero puro maliliit na isda lang ang kumakagat. Mga maliliit na isda lang. So anong ginawa niya? Kumuha siya ng buwelo at inihagis ng napakalakas at napakalayo yung paing. Pero dahil sa sobrang lakas ng hagis niya, naputol yung tansi, yung linya ng pamingwet. Teka sandali. Kung iisipin natin, sa totoong pangingisda, kapag naputol ang tansi, palpak yun, di ba? Nakawala yung isda, sayang yung pain, paano ito naging magandang bagay? Ayun nga ang iniisip ng marami. Pero ang paliwanag niya rito ay ibang-iba. Ang paing daw sa panaginip ay ang mensahe ng Diyos. At yung pagkaputol ng tansi, sumisimbolo yon sa pag-abot ng kanyang mensahe sa napakalayong lugar tulad ng Amerika, Hawaii at Middle East. So yung pagkaputol ng linya ay itinuturing niyang simbolo ng tagumpay at global reach. Kumbaga, nakawala na sa kontrol niya at lumaganap na sa buong mundo ang salita niya. Ama, at itong global reach na ito, nagbigay ito sa kanya ng matinding responsibilidad. May isa pa siyang karanasan. Noong August 2026, nakatulog daw siya ng isang 30-minute nap. Pag idlip niyang iyon, nakarinig siya ng malakas na boses ng lalaki. Boses mula saan? Sa panaginip din? Oo, sa pag-idlip niya. At ang sabi ng boses, pinapatunayan daw nito na galing sa Diyos ang mga mensaheng ipinararating ni Narciso Olalo. Kaya pagkagising niya, naglabas siya ng matinding babala. Babala para kanino? Para sa mga tinatawag niyang silent readers o silent listeners. Yung mga taong nanonood lang ng videos niya pero hindi nagko-comment or nag-share. Yung mga tahimik lang na sumusubaybay. Sila nga. Ayon sa kanya, hindi daw sapat na maniwala ka lang ng palihim. Kailangan mong i-share ang mensahe at i-apply ang 3 utos. Ano yung 3 utos na yon? Magsisi sa kasalanan, i-renew ang buhay Kristiyano, at maggaloon ng matinding pananampalataya. At heto ang catch. Kung i-share mo man ang mga post niya pero hindi mo ina-apply itong 3 utos sa sarili mo, magmumukha ka daw katawa-tawa. Katawa-tawa? Bakit naman? Kasi isipin mo, nag-share ka. May nakabasa sa post mo, naniwala, nag-apply ng utos, at maliligtas siya. Habang ikaw na nag-share, dahil hindi mo naman ginawa sa sarili mo, hindi ka maliligtas. Naging tulay ka lang nila pero ikaw na iwan sa ere. Aray, ang sakit naman nun para sa mga mahilig mag-share lang ng inspirational quotes pero hindi naman isinasabuhay. Ikaw na nakikinig, pamilyar tayo sa ganyan, di ba? Yung share ng share pero hindi naman ina-apply. Magaling siyang mambasag ng hipokresiya. Oo, tinatamaan niya talaga yung mga nagpapagampag. Pero kapag umabot na sa malayo ang mensahe at dumadami ang nag-share, asahan mo na ang pagdami ng mga kaaway. Ito yung nagtulak kay Olalo sa isang literal at espiritual na digmaan. At dito tayo babalik sa panaginip na binanggit ko kanina, yung tungkol kay Incredible Hulk at sa berdeng daga. Paano ba niya ikonekta yon sa mga kalaban niya? Bale, yung maskuladong lalaki na parang Hulk sa panaginip niya, sumisimbolo daw iyon sa mga kalaban niya ng mga lider ng reliyon, mga pare, pastor at madre. Gusto raw siyang ipatanggal ng mga ito dahil ibinubunyag niya ang mga kaso ng pang-aabuso, panggagahasa at pagpatay na ginagawa daw ng ilan sa kanila. Kaya pala malaking tao ang representasyon. Malalaking institusyon kasi ang binabanggit niya. Pero bakit daw takot yung Hulk sa kanya sa panaginip? Kasi alam daw nilang nasa kanya ang katotohanan. Ngayon, pumasok yung berdeng daga. Ang pinakapaborito kong part, yung daga na naging isda. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ang mga hayop na nag-iibang anyo ay representasyon naman ng mga virus at hackers.
Yung mga cyber attacks na ipinapadala daw ng mga kalaban para burahin ng kanyang mga YouTube at Facebook posts. Kaya pala sobrang kunat nung daga at kailangan pa siyang sigawan ng Diyos na paluin niya ng buong lakas. Tama. At nung pinalo niya ng sagwan yung daga at nang hina ito at tumakbo palayo, ibig sabihin daw nun ay nabigo ang mga hackers. Pinoprotektahan siya ng kapangyarihan ng Diyos, kaya kahit anong virus pa yan, hindi siya mapapatahimik. Pansinin mo kung paano naghahalo ang makabagong teknolohiya at sinaunang propesiya dito, di ba? Para itong isang surreal na action movie. Ang cyber attacks at computer viruses ay nagkakatawang berdeng daga na kailangan mong paluin ng sagwan ng bangka. Nakakabilib yung imahinasyon. At hindi lang ito sa pananginip nangyayari sa kanya. Meron pa siyang nakwento na karanasan niya sa totoong buhay na inihalin tulad niya rin dito. Anong nangyari? May pumalo ba sa kanya sa totoong buhay? Hindi naman. Pero habang nasa Australia daw siya at nangingisda, may isang lalaking bigla na lang siyang ginulo. Hinamon siya, kumbaga. Pero dahil alam niyang nasa kanya ang katotohanan, hinarap niya ng buong tapang yung lalaki. Tapos, anong ginawa nung lalaki nung hinarap siya? Ayun, sumakay sa motor niya at mabilis na tumakbo palayo. Eksaktong parang yung daga sa paninginip niya. Pag hinarap mo daw ng may tapang, aatras ang kalaban. Grabe, nakita natin kung paano niya binabatikos ang kanyang mga kalaban sa relihiyon at ginagawang literal na labanan ng mabuti at masama ang kanyang buhay. Ngunit ang hindi inaasahan dito ay ang pagbaling ng kanyang matalim na paningin hindi na sa mga hacker o pare, kundi sa mismong kultura ng kanyang mga kababayan. Dito medyo nagiging personal ang mga mensahe niya. Iniwan niya muna yung mga kwento ng hacking at nagkwento siya tungkol sa isang sirang gulong. Isang sirang gulong? Paano naman naiugnay ang vulcanizing shop sa mga pananaw niya? Kwento mo nga ito kasi medyo nawindang ako nung nabasa ko ito. Ganito kasi yon. Nagbahagi siya ng kwento tungkol sa sasakyan na may flat na gulong. Manipis at mumurahin na daw yung gulong kaya nasira. Ang ginawa niya, bilang remedyo, nilagyan niya ng sandalyos ng babae yung gulong para lang mabalance. Sandali. Isang pambabaeng sandal, itatapal mo sa gulong ng kotse para mabalance? Hindi ako mekaniko pero alam kong hindi uubra iyon. Hindi nga. Flat pa rin yung gulong. At nang magtanong sila kung magkano ang papalit ng bagong gulong, kailangan daw ng higit $300. $300? Ang mahal naman nun. Oo. At ang problema, walang pera yung may-ari ng sasakyan. Pati si Olalo mismo, chinek niya yung ATL niya. May wala pang $10. Aray, ang hirap ng ganyang sitwasyon, ipit na ipit sa biyahe. Tapos, may isa sana silang kilala na pwedeng utangan. Pinangalanan niyang MJ. Pero nahiya si Olalo na umutang, kaya nagdesisyon na lang silang wag nang umalis. Tapos ang biyahe. Nakakalungkot na karanasan, pero teka, anong kinalaman nito sa doktrina niya? Dito niya ginawang quiz yung kwento. Tinanong niya sa mga tagasunod niya, ano daw ang espiritual na mensahe nitong nangyari? Walang makakuha ng tamang sagot. May sumagot na kailangan lang ng pera bago gumalaw o kaya maghintay sa will ng Diyos. Typical na sagot sa simbahan yan Nakapan may aberya, plano yan ng Diyos para iligtas ka sa disgrasya, di ba? Ano ba ang tamang sagot daw? Ang mismong sagot ni Olalo ay isang napakalalim na pagbabatikos sa ugali nating mga Pilipino. Isa itong puna sa toxic na kultura natin. Paano naging Filipino culture ang flat tire at pambabaing sandals? Sabi niya, inilalarawan ng manipis at sirang gulong na yon, yung ugali nating mga Pilipino na gustong-gustong magkasasakyan kahit walang pampamaintenance. Bibili para lang may maipagmayabang na mayaman sila kahit palpak naman ang maintenance at kailangang tapalan ng kung ano-ano. Ouch! Natamaan ng marami dyan. Yung tipong uutang ng bagong phone o sasakyan para sa status symbol tapos magtitiyaga sa sardinas araw-araw. Pero hindi lang daw sa material na bagay, may sinabi rin siya tungkol sa pagtulong kuno sa ibang tao. Totoo. Tinira din niya yung ugali na mangungutang ka para lang makatulong sa iba. Bakit mo ginagawa iyon? Para purihin ka at masabing matulungin ka? Pero ang totoo, ikaw mismo ay walang-wala at nahihirapan ng magbayad. Ang bigat nun, tinatawag niya tayong gahaman. Gahaman sa kapangyarihan, sa pera, at sa papuri mula sa ibang tao. Questionin natin ito sandali.
Ang mensahe bang ito ay tunay na revelasyon mula sa kalangitan? O isa lamang napakatalas na sociological critique tungkol sa kultura nating keeping up with the Joneses na binihisan ng spiritual na pananaw? Magandang tanong yan. Kasi kaya daw tinawag na makasalanang bansa ang Pilipinas ay dahil mismo sa mga ganitong ugali natin. At may pahabol pa siyang matapang na linya para sa mga natamaan sa sermon niya. Ano yung pahabol niya? Sabi niya, kung hindi kaw yun, sabihin mo na lang, bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Napakagandang pagtatapos para sa mga punto niya. Parang binuksan natin ang isang napakakomplikadong puzzle box sa pagsisiyasat na ito. I-wrap up na natin. Sige, nakita natin kung paano nag-umpisa ang lahat sa pag-aangkin niya ng libreng panggagamot at kapangyarihang makita ang mga kasalanan kahit na mga patay na. Oo, at mula sa mga metapora ng pangingisda na naging simbolo ng pandaigdigang misyon hanggang sa makulay at matapang na paglaban sa mga digital hackers at virus gamit ang isang panaginip na sagwan. At syempre, nauwi tayo sa isang direkta at masakit na sermon tungkol sa pagpapanggap, utang at kayabangan sa kulturang Pilipino na hango sa isang simpleng kwento ng sirang gulong at sandales. Lahat ng iyon ay nagpapakita kung gaano kakulay at kalalim ang sistema ng paniniwala ni Narciso Olalo. Bago tayo magpaalam, gusto ko sanang iwanan ka na nakikinig ng isang mapanuring kaisipan na hindi pa natin masyadang nahimay sa talakayang ito. Ano yun? Kung ang ating mga panaginip o ang ating mga ordinaryong ini sa buhay ay itinuturing nating mensahe mula sa itaas, paano natin malalaman kung kailan ito tunay na propesiya para sa sanlibutan at kailan ito manifestasyon lamang ng ating mga personal na hugot, laban at pag-obserbasyon sa lipunang ginagalawa natin araw-araw? Isang napakabigat na katanungan. Saan nagtatapos ang sarili nating mga frustrations at saan nagsisimula ang tinig ng kalangitan? Eksakto. Isang magandang babay na pag-isipan mo habang tinatapos mo ang araw na ito. Muli, maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsisiyasat. Patuloy tayo maghanap ng bagong kaalaman at huwag matakot magtanong. Hanggang sa muli! Welcome sa ating pinakabagong pagsusuri. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang napakakakaibang kwento na talagang sumasalamin sa makabagong panahon natin. Titingnan natin ng malapitan ang isang viral internet faith healer na may napaka-unikal na digital footprint. Siya si Narciso Olalo, na mas kilala sa online world bilang Brother Nars. Mula sa mga kakaibang panaginip niya, pakikipaglaban niya sa digital world hanggang sa mga napakadiretsong pagpuna niya sa ating kultura, hihimayin natin lahat yan ngayon. Handa na ba kayo? Pakinggan niyo muna to. Isa sa pinakamatapang na sinasabi ni Olalo ay ito. Siya raw ang numero 1 instrumento ng Diyos at kanya niyang makita pati ang mga kasalanan ng mga patay. Pero alam niyo kung ano ang pinaka-umaakit sa mga tagasunod niya? Yung matinding pangako niya na manggamot ng libre, walang bayad, kahit isang sentimo. Sa panahon niya yon na halos lahat may presyo na, di ba nakakakuha talaga ng atensyon ang ganitong paninindigan? Bahagi 1, ang mga pundasyon ng pananampalataya. Okay, bago tayo mawindang sa mga medyo komplikado panaginip at visions niya, kailangan muna nating himayin yung mismong pinakapundasyon ng mga turo niya. Kahit libre ang pagpapagaling ni Brother Nars, meron siyang 3 mahigpit na kondisyon. Ito ang 3 bagay na gusto ng Diyos na gawin natin ayon sa Kanya. Una, kailangan mong pagsisisihan ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Pangalawa, i-renew mo ang iyong buhay Kristiyano. At pangatlo, dapat magkaroon ka ng matinding pananampalataya. Ang 3 hakbang nito ang nagsisilbing pinakapundasyon ng lahat. Kung wala ito, ayon sa Kanya, walang mangyayaring pagpapagaling. Ito rin ang gagamitin nating lente para maintindihan ang mga susunod nating pag-uusapan. Bahagi 2, ang espiritual na digmaan sa digital na mundo. Paano ba niya ginagawa ito? Hindi siya nangangaral mula sa isang malaking simbahan, ha? Nasa Australia siya at ginagamit niya ang Facebook at YouTube para maabot ang mga tao sa buong mundo.
Tingnan nyo itong post na ito. Sinasabi niyang nakakatanggap siya ng mga banal na mensahe sa mga pinaka-random na sandali. Dito kinukwento niya na pagkagising niya mula sa isang 30-minute na nap, nakatanggap siya ng mensahe at agad-agad niyang ipinangakong ipapaliwanag ito online. Literal na ginagawa niyang digital na pulpito ang social media. Pero syempre, hindi naman laging tahimik at payapa sa online world. Maraming followers niya ang nakapansin na yung ibang posts niya, lalo na yung mga bumabatiko sa mga pari at pastor, ay bigla na lang daw itinatago o binubura. Dahil sa sinasabing panunupil na ito sa kanyang online content, nagsimula siyang magbahagi ng mga sobrang suryal na pangitian bilang depensa. Kaya heto ang isang nakakalokahang tanong para sa inyo. Ano sa tingin nyo ang pagkakatulad ng isang maskuladong parang Incredible Hulk, isang isdang kulay berde, at isang tumatakbong daga? Seryoso? Anong kinalaman yan sa isa't isa? Ang talagang nakakawili rito ay kung paano niya idinidecode ang panaginip na ito. Kasi ayon kay Ulalo, napanaginipan niya raw na nakipaglaban siya sa isang malaking lalaki gamit ang isang sagwan. Nung pinalo niya ito, nag-transform sa berdeng isda, tapos pulang isda at naging tumatakbong daga. Ang ibig sabihin daw niyan, sila yung mga computer virus at mga hacker na sumusubok sumira sa kanyang online presence. At ang pagkakapanalo niya sa panaginip ay patunay daw na protektado ng Diyos ang kanyang mga mensahe. Bahagi 3, ang talinghaga ng mangingisda. Lumabas naman tayo sandali sa digital world dahil yung mismong hobby niya sa totoong buhay bilang isang mangingisda sa Australia, ginagawa rin niyang isang malalim na metapora. Sa kwento niyang ito, nasa beach daw siya at nanginging isda. Kaso, puro maliliit na isda lang ang kumakagat. Kaya ang ginawa niya, hinagis niya ng napakalakas at napakalayo yung pamingwit niya hanggang sa naputol yung mismong PC o fishing line. Tapos, habang nakatingin siya, nakita niya yung pain na nilalagpasan lang ng mga mukha ng tao sa ilalim ng tubig. Ngayon, bago ko sabihin ang sagot, gusto kong isipin niyo muna sandali. Ano kaya ang malalim na meaning ng naputol na pise ng pamingwit na yon? Heto ang interpretasyon niya. Yung pain, yan yung mensahe ng Diyos. At yung naputol na pisi, ibig sabihin lang daw niyan. Yung mga turo niya ay hindi na lang para sa mga taong nasa paligid niya. Nilampasan nito ang malalapit at umabot na sa napakalayong lugar tulad ng Amerika at Hawaii. Kahit nadedmahin pa siya ng iba o hindi siya maintindihan ngayon, ang mahalaga na ihagis ng malayo ang mensahe. Bahagi 4. Isang pagsusuri sa kultura. Dito na medyo nagiging malalim at mas personal ang mga panaginip niya dahil ginagamit niya ito para magbigay ng napakadiretsong pagpuna sa mga gawi sa lipunan. Pakinggan niyo tong isa pa niyang panaginip na parang ang weird ng pagkakasunod-sunod. May isang kotse raw na na-flat yung manipis na gulong. Tapos, sinubukan nilang ibalanse yung sasakyan gamit ang isang sandalya ng babae. Ang mas malala, na-realize nilang walang pera yung may-ari ng kotse, pati si Brother Nars sa panaginip, less than $10 lang ang pera, kaya hindi talaga nila kayang bumili ng pamalit na gulong na nagkakahalagang $300. So mapapaisip ka, ano namang koneksyon ng flat na gulong na hindi mapaayos sa totoong buhay natin? Grabe at napakatalas ng interpretasyon niya rito. Isa pala itong patama sa kultura ng utang, lalo na sa ating mga Pilipino. Yung tipong bibili ng kotse para lang may maipagmalaki o pang-status symbol, pero wala namang budget para i-maintain. O kaya naman yung mga taong uutang ng pera para lang makatulong sa iba at purihin ng lahat. Sa huli, tulad ng kotse sa panaginip, maiiwan kang naflatan at walang magawa dahil sa pagnanais mo ng papuri mula sa ibang tao. Bahaging 5. Ang mga tahimik na mananampalataya. At dito na tayo dadalhin sa pinakahuling mensahe niya, isang mensaheng direktang nakatutok sa kanyang mga followers sa internet. Sino ba tong mga silent believers na tinutukoy niya? Ito yung mga taong laging nagbabasa ng post niya. Sa loob-loob nila, naniniwala silang totoo yung mensahe. Kaso nga lang, tahimik lang sila. Hindi nila kailanmang ikiklik ang share button at lalong hindi nila ina-apply sa totoong buhay. Kaya nagbigay siya ng seryosong babala. Hindi raw pwedeng share-share lang. Kung mag-share ka ng post niya, pero hindi mo naman ina-apply yung 3 pundasyon ng pananampalataya sa sarili mo, baka mamaya yung taong nakabasa ng shinare mo pa ang maligtas, tapos ikaw maiwan kang nakatunga at magmumukhang katawa-tawa.
kailangan ng aksyon at tunay na pagsasabuhay. Kaya, mapapaisip ka talaga, sa panahon ngayon na puro viral content ang dumadaan sa feed natin, paano ba natin sinusukat ang ating paniniwala? Nakabatay ba ito sa kung ano ang palihim nating kinokonsumo sa internet? O sinusukat ito sa kung ano ang buong tapang nating ibinabahagi at ginagawa sa pang-araw-araw na buhay? Isang napakagandang kaisipan yan na maiwan sa atin habang patuloy tayong nag-i-scroll at kumokonekta sa digital na mundo. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli!